Could you please turn around and pwede ba batiin natin yung katabi natin o yung person na nandun sa likod natin? Ayan, sige, give them a beautiful smile. If this is your first time here, you're very welcome. Hallelujah, praise God. Okay, so please everyone be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Kayo po ba'y nandyan pa or mga pupungas-pungas pa yung iba? So by the way, let me introduce myself. Maybe hindi pa kakilala yung iba, mga first-timer. I'm Pastor Jeff, and I'm the lead pastor of God is Able Montreal. And together with the leaders and volunteers, we're serving Christ. Amen? And welcome to our series. Excited ba kayo sa series natin for today? Alam niyo yung series, ito inaabangan Kung nanonood kayo ng mga series sa Netflix, dapat yung una, hindi mo siya ma-miss. Kasi sunod-sunod to Kung ano yung nangyari. Katulad ng yung pinapanood yun na probinsyano na hindi na natapos. This is the series. So May, what is our series for this month? Unleash Generosity. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, Unleash Generosity? Unleash Generosity. Hashtag, living under God's anointing. Who among you here are anointed? Who among you here are anointed? Kung di ka pa sure, ano ibig sabihin ng anointing? Anointed. All of us, when we receive Jesus Christ and the Holy Spirit, we receive the anointing. Okay, tingin po kayo dito, tatawag ako ng pangalan. Please listen to me. When we receive Jesus Christ as Lord and personal Savior, what we receive is salvation. What we receive is eternal life. Malinaw po ba yan? Sabi mo kasi mo, nung tinanggap ko, mahina. Nung tinanggap ko, ang Panginoong Jesus, ako ay naligtas. Tinanggap ko ang salvation at ako ay welcome sa kalangitan. Praise God. Di ba kayo natutuwa? Another thing, nung Holy Spirit, tinanggap natin ang Holy Spirit, ang na-receive natin, anointing. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, anointing? Hindi ito yung pag nagtaas ng kamay, yung katabi mo at naamoy may kilikili, anointing. Hindi ito yon. Okay? When we receive Jesus Christ, Lord, personal Savior, ano yung na-receive natin? Okay? Nasaan ba yung baton ko dito? When we receive Jesus Christ, ano yung na-receive natin sa Kanya? Salvation. Malinaw po ba? Ligtas ka na ba? Okay. Nung na-receive natin ang Holy Spirit, ang na-receive natin is very good. Pasado na kayo. Okay ba? Pasado na kayo. Hindi na tanong nung na-receive natin si Jesus Ang na-receive natin, tinanggap natin si Jesus, salvation. Jesus crucified na cross because Jesus Christ wants every one of us. And lahat tayo, yung mukha na yan yung makikita mo sa kalangitan. Handa ka na ba mapunta sa kalangitan? Naghahanda ka na ba na mapunta sa kalangitan para all of the 10 virgins? Lahat tayo dapat prepared kasi pag dumating si Jesus Christ, hindi natin alam. Amen. So ngayon pag-usapan natin, ano ba yung anointing? And every one of us, believers, we receive anointing. Amen. Sa mga nag-weekend, encounter, you know this, The power of the Holy Spirit is anointing. It's all about anointing. Anointing will empower you. That God's presence is manifested in you. Kaya lang ang anointing may tanong. Ang anointing ba nababawasan o nadadagdagan? Sagot. At tumahimik ang buong sangdaigdigan. Every one of us were very excited last Festival of Praise. Nandito ba tayo ng Festival of Praise? Every one of us, Yung i-share ko po sa inyo ngayon, I hope mapanatili natin. I hope ma-maintain natin to. Nung natatapos nating Festival of Praise, kitang-kita, litaw na litaw ang mga gifts, talents, and skills. Amen ba? Sa lahat ng mga nag-volunteers, to all of you na nag-volunteers, litaw na litaw yung gift, yung talent, yung kamangha-mangha. Diba? Sinuot mo yung pinaka-the best mong makeup. Sinuot mo yung pinaka-the best mong clothes. Diba? Nagsuot ka ng magagandang mga damit. Sinuot mo yung bago mong sapatos. Nagising na ako, ano ba yung susuot kong bago? Kasi Lord, Festival of Praise. Tama? Angat na angat yung yung killer smile mo. Kitang-kita sa'yo yung gloria ng Panginoon. Nung natapos yung Festival of Praise. Amen po ba? Andyan ba kayo? May kausap ba ako? Diba? Angat na angat yung gift, skills, and talent. Praise God, palakpakan natin si Lord. Diba? Nakita ba yun? Yung katabi nyo, nung tinignan ko po yung mga nandito, wow, siya ba talaga yun?
Di ba nakita ko si Fran, sila Jay, sila MJ, sila Grace, yung mga nandito, yung Jen Ann, sabi ko, wow, sila pa talaga to. No? Kung nakita ko yung Asher, talaga kumakamay talaga na mayroong gladness, purihin ng Panginoon. Di ba? Ang gaganda at napaka-kasaya-saya talaga na makapaglingkod tayo sa ating kapatiran sa 4 churches na yan. Pero, meron akong tanong. Ano? Meron akong tanong. Whose strength is in you during that festival of praise? Whose strength is in you? Kasi it could be possible that that is our own strength. Nandiyan po ba kayo? Pero ang gusto ko i-share is yung strength na hindi nauubusan. Yung strength na hindi mo kayang ubusin. Mauubos ang buhay mo pero hindi mo makukuha lahat ng strength na yon. Yung strength na yon is kay Lord nang gagaling. That is the strength of God. No? Pagkatapos ng festival of praise, lahat tayo pagod. Nandiyan ba kayo? Hindi ba kayo napagod? Ako lang ba napagod doon? Hindi ba kayo napagod? Gusto nyo ba linggo-linggo festival of praise? Lahat tayo pagod. Amen? Lahat tayo, nag-release tayo ng anointing. Kanya pa ba kayo? You do your best. You present yourself your best of the best. Dumating ka ng napakaaga. This is the exhibition. Ito yung show na pagsasama-sama, gifted lahat. Diba? Sa mga musicians, pinractice nyo to ng 10 taon. Hindi naman. 5 years, hindi naman. Pinractice nyo to ng 6 na buwan. Yung mga ushers, pinlano talaga kung saan dalagay. Yung mga marshals, di ba? Yung mga parking doon. We all plan for that. And after that, release the anointing. Now the question is, what is left in us? Ano yung natira sa atin? Pag nag-release ka, syempre, nagbigay ka. I-share mo yung anointing mo sa iba. Tama ba? Anointed ba kayo nung natapos yung mga gathering, di ba? Super anointed tayo. Di ba? Every one of us, we want to give our best na pagpupuri sa Panginoon. And syempre, pag nag-release tayo, dapat merong babalik. Kasi pag nag-release lang tayo, anong mangyayari? Imagine ninyo, depleted. Depleted. So in Isaiah chapter 10 verse 27, tignan nyo po ito. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away. Okay. From off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the what daw? Anointing. Ano yung dinestroy? Yung yoke. Hindi ito yung kinakain mo sa umaga. Egg yolk yun. Iba yun. Egg yolk yun. Ang dinidestroyed ng anointing, hindi yung egg yolk. Ang dinidestroyed ng anointing is yung yoke. Sa Tagalog, ano yung yoke? Yung mabigat. Ano to yung nilalagay ito sa, ano yun? Oxen? Yung para, sabitan niya, para hihilahin niya. Yun. Sabi ganon, every yoke, the yoke shall be destroyed because of the anointing. The yoke, sinabi ba dito na yung yoke, i-destroy siya ng gift. The yoke will be destroyed because of gift. The yoke would be destroyed because of talent, because of skills. Lahat po tayo, meron tayong yoke. Na merong mabigat. Na naglilingkod tayo sa Lord, pero minsan may mabigat. Nandiyan pa ba kayo? Hindi naman all the time, pag naglilingkod tayo sa Lord, magaan ang paglilingkod. Nandiyan pa ba kayo talaga? Kasi palalapitin ko kayo dito pag wala akong kausap dito. Palalapitin ko kayo dito. Hindi sa lahat ng time, di ba, ang easy. You know, kung kailan nagiging madaling maglingkod. Sabi mo sa tayo mo, alam mo, makinig ka. Kung kailan madaling maglingkod. Alam mo, makinig ka. Pag ikaw is anointed, madaling maglingkod. Are you there? Pag mahal mo si Lord, madaling maglingkod. Pag full of anointing ka. Ang anointing ginagamit ito, normally ginagamit to nung pag-anoint ng king. Nag-anoint ng priest, nag-anoint ng mga, ano pa ba yung mga, si King David kasi in-anoint siya, di ba? Binuhusan siya ng oil. Okay. So yun yung anointing. So there are types of yokes. Katulad ng sinabi ko sa inyo, sa paglilingkod, hindi laging madali.
Lalo na pagkatatapos ang Festival of Praise. Kasi nag-release tayo ng anointing natin. Diba? Dapat yung anointing natin na to, kung ano yung nirelease natin, yun yung ibabalik natin. Amen po ba? Kanya pa ba kayo? Gusto mo ba na yung anointing mo low? Alam niyo kung ano nangyayari pag low yung anointing? Mamaya, mag-take note ka. Makinig tayo, okay? So there are many yokes that bind us for many reasons. Ito yung yokes na nagpapabigat. Ito yung yokes na pumipigil. Humahad lang kung bakit hindi tayo nagiging effective. In the long run, nawawala. Okay? Pag nawawala yung anointing natin, ang hirap maglingkod. Posible ba na maglingkod tayo gamit ang flesh natin sa Panginoon? Posible ba? Sumagot po kayo. Tatapusin natin to 12:00. Pag naglilingkod tayo, posible na gagamitin natin yung pure gifts natin, pure talents natin, pure skills. Amen? Pero ang tanong, pag ginamit mo yan, kay ninong glory ang makikita? Glory to me. Because I do this ministry for flesh. I do it on my own strength. No? Pero yun nauubos. This power, this anointing, hindi mauubos hanggat humihingi ka sa Lord. This power, this anointing, hindi mo kayang ubusin hanggat hihingi ka sa Lord. Who want to be anointed? Sino dito yung gusto tumaas yung level ng anointing mo? Sino dito yung gusto na, Lord, eto yung dapat na meron ako? Na ngayong umaga, hindi ako lalabas ng building na to na hindi ko makukuha, Lord, yung anointing. The double portion of anointing. If you're hearing me, kapatid, kung ano yung hiningi mo sa Lord, yun lang ibibigay niya. Kaya pag humingi ka ng anointing, ang dala mo, tasa, yun lang ang makukuha mo sa Lord. Pero pag lumapit ka sa Lord, ang hinihingi mo is drum, yun ang ibibigay niya sa Lord. At hindi lang yung drum na yun, overflowing. Nandiyan pa po ba kayo? Sino dito hihingi na anointing sa Lord? Lord, I really need to replenish. Kasi binuhos ko lahat, Lord, ng Festival of Praise. Lahat, Panginoon, kami pagod. Pero what I want, Lord, na ibuhos namin, Panginoon, lahat. Pero gusto ko, Lord, yung anointing mo. Kasi pag yung flesh lang ang ginamit ko sa paglilingkod, mapapagod ako. Nandiyan pa po ba tayo? Ano mga volunteers? Diba? Sama-sama tayo. Paglakas lang natin ang ginamit natin, mapapagod tayo. Okay? So there are type of yokes. Bakit humihirap ang paglilingkod natin sa Panginoon? Number 1, because of physical yokes. Di ba ang hirap niyan? Pag may physical yokes ka, pag may lagnat ka lang, ang hirap mag-pray. Tama? Pag may masakit sa'yo, kunyari ako ngayon, medyo mahapdi yung mata ko. Di ba? Pero mahirap tumingin. Pero dahil ang gaganda nyo, ang pupogi nyo, ang sarap nyong tignan, mga nakangiti. Amen ba doon? Di ba? Kahit medyo pumipikit-pikit yung isa, di ba? Kahit nakakasilaw. Di ba? Physical yokes could be sickness. Pag may sakit, madaling maglingkod. Kaya mo pumunta sa church? Kaya mo, pero pilitan to, mahirap. Di ba? Nakakapigil to eh. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Amen? Pag may masakit sa'yo, masakit yung kuko mo, masakit, di ba? Pag sumakit yung tiyan natin, madali bang mag-church? Sagot po kayo. Mahirap. Bakit yung punta sa church? Ay, dekada, takbo ka sa toilet. Di ba? Yung masakit lang ang ulo, ang hirap ng mag-pray. Pag tumugtog ka, masakit ang kamay mo, madali bang magkaskas ng gitara? Naku, mahirap. Kunyari, magda-drums ka, medyo naipitan ng ugat. Madaling mag-drums. Kung mag-a-usher ka, masama ang loob mo sa kamag-anak mo na nasa Pilipinas, madaling ngumiti. Kung namatayan ka, madaling mag-usher, madaling mag-greetings, madaling magluto. Pag yung niluluto mong paboritong ulam is paborito pala ng ex mo, tapos yun ang pagkain sa church. Madaling lutuin, maalala mo, ito yung paborito ng ex ko. Bakit ba, Lord, in Jesus' name? Diba? Mahirap. Infirmity, health issues, yun yung isa sa pamatok. Yun yung isa kung bakit humihirap yung paglilingkod natin dahil sa physical yokes. Okay? Na-inspire ako doon sa kinuwento ni Tito Ferdy. Natandaan niyo ba yun yung sasakyan? Sasakyan ni Tito Ferdy. Pero wala akong dalang damit. Pero wala akong dalang damit. Huwag kayo mag-expect na wala akong dalang damit.
At ayoko din magbiro ng bibigyan kayo. Okay, tignan niyo yung sasakyan sa Pilipinas. For all of you, maybe you have a brand new car in the Philippines. And I'm one of the salesmen in the Philippines now. 1,000 kilometers, you need to bring back the car in casa for change oil. Brand new yung sasakyan, 1,000 kilometers pa lang, pinapabalik ka na ng casa because they need a change oil. Sandali, bago yung sasakyan, bakit i-change oil? Nung dumating tayo dito sa Canada, yung mga kumuha ng brand new, after 1,000 kilometers, ba bumabalik kayo? Hindi, 5,000. Kaya sa Pilipinas, parang budol 1,000 kilometers, grabe ba? 1,000. Pero dito naman, nung dumating tayo sa Canada, wala naman, di ba? 5,000 kaagad. Yun, sasakyan yun, kailangan ng i-change oil. How much more yung buhay natin? And oil in the Bible, kung yung engine merong oil, at pag may problema sa oil, yung sasakyan mo kahit bago ang pangit ng takbo. Diba? Pag hindi mo change oil. Pero pag yung sasakyan mo naman change oil, kahit saan mo dalhin, kahit sa New Brunswick, basta newly change oil, pagbalik mo, walang problema. And oil, in the Bible, sabi nga ni Tito Perdi, oil represents our anointing. Sa tao, tayo, napapagod po tayo, di ba? Do we really need a change oil? Kailangan bang palitan yung oil natin? Kailangan bang dagdagan yung oil natin? Para pag naglingkod tayo sa Panginoon, kahit anong hirap, kaya mo. Sabi mo nga, kaya mo. Kaya mo. Kahit anong hirap ng paglilingkod. Naubos na yung flesh, naubos na yung gifts, skills, and talents. Pag gifts, skills, and talents ang ginamit natin sa paglilingkod, asahan mo one day, nakita mo dito tumutugtog, next day, wala na yan. Bakit kaya may mga kapatiran po tayo na ganun yung nangyayari? Ang init-init sa ministry, nasa prayer ministry, nasa kitchen ministry, ano pa mga ministry na ginagalawan natin dito. Ang init mo, pero after that, nawala. Could it be possible na yung anointing, yung oil, hindi mo na change oil? Sagot po tayo. Kailangan natin ng bagong oil. Kailangan natin ng fresh anointing. And what is anointing sa Bible? Pag ito yung anointing, hindi ka mauubos. Mahirap na yung ginagawa mo, pero dahil super anointed ka, kaya mo. Kasi doon ka makakita ng himala ng Panginoon. Yung wala kang tulog, pero magpipreach ka, kaya mo. Amen ba? Yung ngingiti ka sa labas, kahit ang dami mong problema. Diba si Mencho, kausap ko kanina Delete niyo to. Sabi ni Mencho kanina, kala ko yung kuya ko nandun kasi yung anak niya sa Vancouver, yung lapu-lapu. Diba? Napapaisip ka. Ngayon pag ganun, kaya mo bang ngumiti, kakamay ka? Pag flesh ang ginamit natin, hindi natin kaya. Pero pag yung anointing, the power of God manifested in you, pag kamay mo, ano man yung problema mo, kaya mo. Amen? Yung rep nga pag nabubuhat mo pag may sunog. Di ba yung rep nabubuhat mo? Adrenaline yun. Kaya mo, sabi ko, nasusunog yung bahay. Sa dali, ano ba yung una kong ilalabas, di ba? Nakakuha mo yung rep, nabuhat mo, pinasa mo sa katabi mo na ganun, bagsakan yung paa. Pero ikaw nabuhat mo. Yun, flesh yun. Sa Lord, alam nyo, sa Bible, si Samson, kilala nyo si Samson? Yung wall, kaya bang itulak ni Samson yung pure strength lang ni Samson yung wall? Kaya niya ba yun? Sa tingin nyo, si David, kaya niya bang talunin si Goliath? Shepherd boy, sariling lakas? Kaya niya ba? Hindi. Not until you receive anointing from God. Si Samson, ang lakas niya, one-man army. Si Samson, yung sundalo ng Diyos na nag-iisa na walang army, pero kaya niyang pumatay ng 3,000. Nandiyan pa ba tayo? Kaya ba ni Samson yun by flesh? Kaya niyang talunin yun? Ang gamit niya lang, jaw, ng donkey, tapos ang dami niyang di ba? Hindi kaya. Pero because of the anointing of God, the Spirit of God is with Samson, kaya niya. Because si Goliath, ang laki-laki na to, si David Shepherd boy, no match to. But because of the anointing of God, alam niyo po ba dalawa yung anointing ni David sa Bible? The first anointing that David received is he is a worshiper. Let me prove it to you. Nung si Saul, pag tumutugtog si David ng harp, ano nangyayari kay Saul? Diba? Ano nangyayari kay Saul? Iba yung spirit ni David kasi anointed siyang tumugtog. Kaya worshiper, alam niyo po, yung mga musicians natin dito, pwede ba natin sila palakpakan?
Purihin ng Panginoon, ano? Kasi yung worshiper, that's the first anointing of King David. He is a great musician. He played the harp with skills and heart. Heart and skills meron si King David. May puso siya sa Diyos, magaling siyang tumugtog. At hindi lang yun, may attitude si David na gusto niya every day of his life, uunahin niya si Lord. Na bago siya mag-lotion sa katawan, tatrabahuhin niya muna yung devotion niya. Nandiyan ba tayo? Kasi pag minsan puro lotion tayo no? Lotion. Nakalimutan ng mag-devotion. Ang tagal natin naglo-lotion, pero yung devotion, 5 minutes, ang bilis. Nandiyan ba tayo? Pag wala kang anointing, no? Mabilis kang ma-irritate. Totoo yan. Nadinig ko yun. Sino nagsabi noon? Ang lakas dito ha. Pag hindi ka anointing, mabilis kang mapunde. Sa bahay nyo, di ba? Nautusan ka lang, pundido ka na. Amen po ba? Mga asawa. Nautusan ka na asawa mo. Pero pag spirit-filled ka, ano pa ba yung pinapagawa mo? Gusto mo, lalabang ko to, ha? Gusto mo, lalabang ko to, ha? Gusto mo, mag-grocery ako, ha? Tara, mag-Walmart tayo, tulak lang ako, di ba? Yun naman trabaho ng mga lalaki, pag nasa Walmart na, di ba? Tulak lang tayo, eh. Mga babae, dampot dito, mga shop. Parang danigaw na gano'n, eh, no? Ay, bawal yan. Ay, bawal yan. Nandiyan pa ba tayo? Kaya kung may babantayan ka sa ugali mo, kung gagamitin mo maglingkod sa Lord Flesh, kapatid, one day, wala ka na dito sa church. Mabilis kang ma-irritate. Mabilis kang meron kang ang problema mo ito. Pag wala kang anointing, lahat na lang ng tao masama sa'yo. Baho ng hininga na to. Tapos ito naman, kaya may pamax tayo di ba? Nakaamoy ka ng mabango, reklamo ka. Nakaamoy ka ng mabango, reklamo ka pa rin. Bakit? Kasi wala yung anointing ng Lord sa'yo. When we Christians, we receive anointing, anointed naman tayo Kaya lang, nauubos. Sabi mo, nauubos. Yung oil, nauubos. Di ba sa sakyan, nagtataka ba kayo? Wala namang butas doon, no? Pero nauubos, nababawasan ng oil yung engine oil. Pero tayong tao, alam nyo, babantayan mo yung anointing mo. Kasi pag wala ka ng anointing, lahat ng kausap mo, walang iya. Kanya pa ba kayo? Lahat ng kasama mo sa bahay, jablo. Di ba? Itong nanay ko, itong tatay ko, itong tito ko. Alam mo, pastor, si Satanas nagaan yung tito. Di ba? Physical yokes, babantayan po natin. Pag pagod tayo, dapat marirefill yung anointing natin. And when we do the ministry, don't use your strength. You're gonna use the strength of God na hindi nauubos, nahihingin mo lang sa Kanya, magpaparefill ka sa Lord. Lahat tayo, Festival of Praise, ubos, zero, depleted. Ano nakuha natin ng Festival of Praise? Tanongin ko po kayo. We give God the glory. Amen. Pero you receive a lot of comments. Ang galing nila. Ang galing ng church na to. Ang galing ng church na to. Diba? You serve the best. Babantayan mo. Kasi baka minsan yung pride, yung ego mo, ang galing mo. Diba? Kaya dahil sa akin, kaya merong FOP, ganun. Kasi kaya walang nagkabanggaan dyan sa sasakyan. Kasi ang galing kong mag-ayos ng sasakyan. Diba, Brother Jay? Sa mga nagluto dito, pang 30 lang to, pero kumasya ng 300. Ganun no? Kasi anointed yung nagluluto. Diba, pang 30 lang to. In the name of Jesus, kakasya yan. Kahit 300 na Spartan pa dumating. Kasi anointed. Si Jesus Christ, yung 12 disciples, alam nyo, kinabahan. 5,000, 2 fish and 5 loaf of bread. Pero na-short ba sila? Because Jesus, He got the Spirit-filled. Okay po ba yan? Spirit-filled ang Panginoong Jesus. At pag anointed ka, walang imposible. Nadinig niyo po ba sinabi ko? Pag anointed ka, walang imposible. Point number, sige, palakpakan mo natin si Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glorify you, Jesus. Okay, point number 2. Mental yokes, depression, fear, doubt, unbelief, anxiety, worries, and cares. Pangalawa, nagpapahirap ng paglilingkod natin sa Lord. All of us, we're serving the Lord. Ano man yung paraan mo. Tulad na sinabi ko, teacher, kids teacher, ushering. Ano man yung ginagawa mo sa simbahan, tiglop ka man ng chair, set up, set down. Depression, ang hirap maglingkod.
If you're attacked by this, depression, fear, doubt, nagdududa ka na, talaga ba na paglilingkod yung pagtutupi ng upuan? Napaparangalan ba talaga si Lord pag nagtutupi ako ng upuan? Parang hindi naman yata. Napaparangalan ba si Lord pag kumakamay ako? Parang hindi naman yata. Nagda-doubt ka, pero ang totoo nun, God is using you. Ginagamit ka ng Panginoon. God anoint you. Amen? Kaya dapat walang Kristiyanong nade-depress. Diba? I don't believe in depression personally. Kasi alam mo, pag depressed ka, lapit ka lang sa Lord. Lord, fill me. Bakit mas makapangyarihan by depression compared to anointing ng Panginoon? Ano sa tingin nyo? Mas powerful ba yung depression na yon sa anointing ng Lord? Mas magaling ba yung psychologist na yon kesa kay Lord na greatest healer, na He is called Jehovah Rapha and I am the great healer? Mas magaling ba sila? Diba, ang sasabihin lang naman nun, diba, sabihin, Pastor, natatakot ako kasi feeling ko pag natutulog ako, merong multo sa ilalim. Nagpa-psychologist ka, no? Ang bayad, 500. Sabi, magkano ba isang check-up? Sabi, 500, ang mahal naman pala. Nagta-tricycle lang ako. Ilang boundary na yun, 5 boundary na yun. Hindi. Kaya, Pastor, ang ginawa ko ganito. Diba? Pinutol ko na lang yung paa ng kama ko. Ngayon, hindi nakasya yung multo sa ilalim. Madali lang pala solusyon, Pastor. Diba? Yun lang pala. Kasi 500 isang check-up sabi, pinutol ko na lang yung kasi kasya daw yung multo kasi mataas O di kaya, wala nang space yung multo kasi putol na yung paa ng kama niya. Wala nang multo. Natakot sa 500 Amen. Alam niyo, madami tayong kinatatakutan. What is your fear? Gagamba? Masikip na lugar? Magpa-anoint ka sa Lord. Magpa-anoint ka sa Lord. Lord, fill me once again. And mawawala yan. Yung anxiety, yung worries, yung cares mo. Tanggal yan. Hindi Robitussin, hindi kahit ano pa mang gamot yung i-endorse natin or ano pa man. Ang kailangan mo lang, kapatid, is anointing ng Panginoon. Because anointing can destroy all yokes. Lahat na nagpapabigat sa paglilingkod, pag anointed ka, gagaan. Amen ba doon? Alam nyo, mahihirapan tayo. Lagi nasabi, yung flesh natin susuko. Yung kanta, ay yung kinakanta natin, whom I have in heaven but you. Tulungan nyo nga ako, music team. Yung lyrics na yon. For God is the strength of my heart. God is the strength of our hearts. Heart and flesh will fail. Tama ba yung lyrics? My heart and my... Kakantahin nyo ba? O iisipin ko na mag-buffer ako dito ng mga 5 oras. Ano yung lyrics nun? My heart and my... Flesh? Soul. Many times will... failed. Yung pala kanta pa lang many times will fail. My heart and my soul, which is the flesh, will fail. But, ano yung kasusunod na kanta? Kantahin mo nga, James, nahihirapan na ako dito. Kayo na patatayuin ko dito. But, ano yung sabi ng kanta? Jenan, may ano tayo mamaya. May meeting tayo mamaya. My heart and my soul, many times will fail. But God is the strength of my heart. Okay na, pagkasunduan na natin yun. Matapos lang. Ang ganda ng kanta na yon. Most of us, sana meron tayong revelations. Walang Kristiyanong dapat nade-depress. Huwag na tayo pumunta sa kung saan. Kasi ang pinakamagaling na healer, kilala natin kung sino. At He is available 24/7. Hindi mo na kailangan ng appointment. You just dial 24/7. And He will answer you. Magpapakilala siya. Jeff, hindi mo ba kilala? I am the healer. Leprosy, gagaling sa akin yan. Cancer, walang mabigat na cancer sa akin. Because I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I am healer. Bulag nakakita, pilay nakakalakad, patay nabubuhay. Ano yung sitwasyon mo ngayon? Walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. In Judges chapter 16 verse 28, Then Samson prayed to the Lord, Sovereign Lord, remember me again. 1 man soldier, 1 man si Samson, Oh God, please strengthen me just one more time. Nasaan si Samson na to? Nandun sa pinakamabigat, pinagtatawanan ng mga tao. Si Samson, di ba bumagsak dahil doon kay Delilah? Wala naman yung power niya doon sa buhok Wala yun Because of his faith, sabi ni Samson, nawala na yung vision ko. Literally, nawala yung vision ni Samson kasi dinukot yung mata niya
Pero sabi ng prayer ni Samson, I hope this is everyone's prayer after nang nirelease natin na anointing doon sa Festival of Praise. No? Oh God, please strengthen me just one more time. With one blow, let me pay back the Philistines for the... Putol yung PowerPoint ko. Saan ba? Please strengthen me with just one more time. With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my 2 eyes. And sabi ng Bible, mas marami pang na-accomplish si Samson nung namatay siya kaysa nung nabubuhay siya. Because si Samson, ang laban niya lagi, flesh eh. Pero nung in-empower siya ng Lord, alam mo yon, yung one time na experience ni Samson na yon, yung ginawa niya na napakahaba nang nabuhay siya, pero in one moment, kaya niya palang gawin yan because he is empowered by the power of God. Because of the anointing of God, he is spirit-filled. And he asked for it. He asked for the anointing. Are you ready to ask God for the anointing? So number 3, financial yokes, debt, poverty, theft, and money matters. Pag hindi ka tinira ng kaaway sa physical, sa mental, dito titirahin ka ng kaaway. Dito yayarihin ka ng kaaway. Financial yokes. Alam mo kung bakit? Ang sarap mag-overtime pag Sunday. Sa company namin, laging double pay ang Saturday, Sunday. Financial yokes. Rather than nagsisimba tayo, nag-overtime na lang tayo. Bakit? Kasi kinulang na tayo sa pera. Okay? Debt, madami ng utang. Poverty, kahirapan. Theft, nakawan ka. O ano pa money matters problem. Ang hirap mag-church. Ang hirap na kilalanin ng Panginoon dahil wala ka ng time sa Romans 10:17. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Kung wala ka ng Sunday, hindi ka nagbabasa ng Monday to Saturday ng Bible, saan nanggagaling yung faith mo kung hindi ka nakakarinig ng Word of God? Kung hindi mo ginagawa yung Joshua 1:8. Di ba gagawa tayo? Magbabasa po tayo. Joshua 1:8. Daily devotion tayo. Lord, bago muna ako mag-lotion, sige, daily devotion muna ako. Kaya pag nakita niyo yung lotion niyo mamayang umaga, sana maalala niyo devotion muna. So, ang miracle, alam niyo po, pwedeng mangyari anywhere. Sabi mga ang miracle pwedeng mangyari anywhere. Anywhere. Paul and Silas, nangyari yung miracle doon sa kulungan. Nung nahati ang dagat, nangyari yun doon sa dagat. Siyempre, nahati nga ang dagat eh. No? Sa dagat talaga nahati. Everywhere pwedeng mangyari ang miracle. But are you ready for it? Yung mga nawala sa'yo, kayang ibalik ng Panginoon. Diba? And, yung pag-maintain natin ng anointing, diba? Mine-maintain ba natin yung anointing natin? Or okay na tayo nung ni-receive natin si Jesus Christ kasi saved na tayo? We didn't know that when we receive the power of the Holy Spirit, we are anointed. And no weapon will form, sabi mo to, no weapon will form against me. No weapon will form against you because that's the power of God. All heaven and earth, all authority in heaven and on earth will bow down to the King of Kings. At si Lord, siya yung hari ng lahat ng mga hari. Yung pinaglilingkuran mo ngayon. Kaya yung tanong ko po kanina, sa anointing, nababawasan ba yung anointing natin? Hindi pa rin kayo sure? Nababawasan ang anointing natin. Nag-share tayo ng anointing. Merong dalawang klase ng anointing. Internal anointing, and that is for you. Magkukulong ka sa kwarto mo, okay lang yun. May battle ka, napuprostrate ka, nade-depress ka. You can do it. You can defeat the devil because you have the anointing. How about yung external anointing? The external anointing is when you serve, nakikita ba yung glory ng Panginoon sa'yo? Diba? Kumakamay ka nga, nakasimangot ka naman. Welcome. Welcome. Bro, first time, welcome. Gusto ka? Masaya dito. Ang tawag dito, Friday service. What? Friday service? Dapat palitan natin, wag Friday service. Mas bagay, funeral service. Di ba kasi mga nakasimangot Alam niyo, lagi sinasabi, ang church yun yung pinakamasaya na lugar sa earth. Bakit? Nandito yung mga niligtas ng Panginoon. And alam natin kung saan po tayo pupunta. Amen? Mauna ka lang. Wag muna. Pag hindi ka nadalian sa paglilingkod, pag tinira ka sa physical, hindi tumalab sa'yo, ginulat mo si pastor ang aga mo dito, praise the Lord.
Sabi ng Diablo, hindi tumalab yung physical na to. Pinasakit ko yung ulo na to Talagang nag-church pa rin. Sumakit yung paa na to Nag-church pa rin. Hindi talaga. Ikaw, demonyo, di ba? Sabi, ikaw, sinugo yung isang demonyo. Mental naman. Tirahin mo nga to sa mental. Gawin mong baliw. Pag-isipin mo to ng problema, hindi pa rin tumalab. Ikaw naman, demonyo ng pinansyal. Tirahin mo nga to, di ba? Turuan mo tong mangutang. Di ba? Hindi pa rin tumalab. Ito, number 4, humanda ka. Number 4, sabi mo, handa ka na ba? Parang Corina yun, Tumanda na naman ako. Na-obvious na naman. Family yokes. Mahirap maglingkod pag ang pamilya mo sinasapian ng Diablo. Gagayak na lang kayo, magre-ready na lang kayo, sasakay na lang kayo Di ba? Nag-away pa kayo? Nandiyan pa ba kayo? Parang kami ba? Nagpapaumpisa, hindi na ngayon. Nandiyan pa ba kayo? Kung kailan na lang Nasaan ba kasi yung sapatos ko? Nandyan lang, ba't di mo makita? Ano ba yung sapatos ko? Kasi di mo nilalagay dyan Kung nandito lang yun, sana nandito lang yun. Yung susi ng sasakyan nasa, nandyan lang, hanapin mo. Saan ba yung dyan lang? Lahat to dyan lang. Saan ba yung dyan lang na yan? Nandyan pa ba kayo? Magsisimba na lang kayo. Diba? Ginagamit pa ng Diablo yung family member. Hindi na namin na-experience yung ganun. Pero sana wala nang ganun sa taga-disable. Kasi sabi mo na, in Jesus' name, lumayas ka, Satanas. Alam niyo, one time, gawin ko sa inyo, Festival of Praise, si Jad, Sinoy sauce. Si Jad, nasa kitchen kami ni Babe. Babe, tignan mo ako itong maliit na bata na to. Ginagamit ng Diablo na, para bumagal tayo. Totoo yun, sinabi ko, di ba Babe, sabi ko, tignan mo ako si Jad, ginagamit niya ako ng demonyo na talaga yun, nagkasaalam ko na Festival of Praise to, attack to. Si Jad, ang cute-cute Mommy, I want this. Pagkasuot nun, I want this. Mommy, change my diaper. Daddy, change my diaper. Sabi ko, malilate na kami. Gagawa pa. Sabi ko, ganon. Alam na natin tama po ba? Minsan ba yung anak niya nagsasaan yung ginagamit ng Diablo? O yung asawa niyo? Mas madalas, pastor, yung asawa. Hindi nakarelate sa anak Pero yung asawa kaya, di ba? Nagsaan nyo in Jesus' name. Alam nyo, ingatan natin. Kasi yung mga ganon nakakawala ng anointing. Posible ba na magsama yung kaliwanagan at kadiliman? Posible ba sa isang balon lalabas yung malinis? Dito praise, dito alive forevermore. Tapos pagdating dito, ikaw Diablo ka. Diba? Pagdating dito, ang sungit mo. Pagdating dito, star, ang bait mo. O ganito na lang, sige, mas tama siguro to. Pag sa church, ang bait natin. Pag sa bahay, Diablo ABCD tayo. ikaw si physical, ikaw si mental, ikaw si Tama ba? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya sabi mo, hindi tatalab sa akin tong mga yoke na to. Because in Isaiah, all the yokes will be destroyed by anointing. Lahat ng problema, kayang wasakin ng anointing. Sabi mo, anointing lang. Huwag kang kakapusin dito, anointing lang. At yung anointing, hindi yun oil Hindi lang yun basta oil. Na bumili ka ng baby oil, eto, sabi ni Pastor, binibenta to, sa God Disable nga pala, 500 to. Wala doon yung power sa oil. Okay po ba? Wala doon, nandun sa pananampalataya mo. Baka sabihin nyo, walang oil, hindi ako inanoint ng Lord. Hindi ako nag-gaya weekend, hindi ako inanoint, walang oil. Wala sa oil yung power, mga kapatid. Okay po ba doon? Ginagamit lang yun, symbol lang yun. Na anointing oil. Pero yung anointing na yun, bakit si Samson ba nung nung nagaganon? Sabi ba ni Samson, dali, kailangan ko ng anointing. May oil ba dyan? May oil. I-oil nyo muna ako, kailangan ko ng anointing. Hindi naman Sabi ni Samson, Lord, strengthen me one more time. Tayo, pag humarap tayo sa problema, Lord, strengthen me one more time. Pwede ba natin sabihin sa Lord yun? Pag kinakapos ka na ng pera, pag kinakapos ka na sa physical, pag sumasakit na yung ulo mo, Lord, strengthen me. Pag sumasakit yung ulo mo, you just need anointing. Pag tinatamad ka ng simbahan, mental attack, Lord, anoint me one more time. Kasi ang anointing kailangan natin every day of our life. Amen? So family yokes, children on drugs, gagamitin yung anak mo, magda-drugs na yan. Rebellious teenager, kung may mga anak po kayong teenager. Marriage problem, alin dyan? Mas madami sa marriage problem, Mas madami dun sa marriage problem. Tama ba, mga kapatid?
Ayaw nyo sumagot kasi katabi nyo yung ano no? Pero bakit pag sa men's, di ba? Maiingay tayo pag sa women's. Pag grupo-grupo, ang dami nasasabi. Sabi ko, parang hindi yan yung sinasabi mo kanina. Nandito na yung asawa mo natabi lang, pastor, ang bait-bait talaga na asawa ko, di ba? Sa Facebook, sinara yung kotse. Alam mo, kaya ako nagsasara ng sakyan. Kasi pag nagsara ng pintuan yung sakyan, ang lakas-lakas, masira-sira. Tapos pag sumakay sa I love you, honey. Ganun ba? Dapat hindi double standard ang pagiging Kristiyano natin. Let me teach you this word. Sabi mo authentic. Are you an authentic Christian? Are you a genuine Christian? Hindi from Monday to Saturday lang. Hindi yung si Lord, nasa nguso lang. Dapat nasa puso natin si Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pipiliin ko ang laging humingi ng anointing sa Lord. Pangako niyo po yan, nadinig ng Lord yan. Do you need all these yokes to destroy in your life? Saan pa, sa apat na yon, saan pa kayo tinitira ng dyablo? Alin pa doon, yung nagpapahirap sa inyo sa paglilingkod? Alin pa doon? Physical, mental? Ay, pastor, yata lahat. Parang kulang pa nga ng isa 5. Galingan po natin. Bilang Kristiyano, dapat magaling tayo dito. At ang weapon natin is anointing and fresh anointing from the Word of God, from the Lord Jesus, at yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Dapat alam natin yun. Para pag sinabihan ka ng pangit ng katabi mo, ng ka-office mate mo, I am fearfully and wonderfully made. You speak the Word of God. Pag sinabi ng kasama mo na ang sama ng ugali mo, in the name of Jesus, Satan, leave me alone. Di ba? Dapat ganun tayo. Pag nakadinig tayo ng negative, cast it out. Kasi lahat ng dyablo lumalayo pag nadinig ang pangalan ng Panginoong Jesus. Because there's no greater name, there's no highest name in heaven and on earth than Jesus. Because there is power in the name of Jesus. Kaya excited ka dapat. Pag may problema ka, eto na yung physical yokes. Eto na yung mental yokes. Eto na yung family yokes. Because now, I know how to destroy you. Because this weapon is formed in heaven. And nobody can prosper because I have this anointing and I can defeat ano man yung padala sa'yo ng dyablo. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. So, do you need all those yokes to destroy in your life? Anong gagawin natin? Para hindi mawala yung anointing. Number 1, treasure the anointing. Treasure the anointing. One time, may nagtanong sa isang celebrity pastor. Sabi niya ganun, Pastor, alam niyo po, simula po nung pagkabata niyo, nasubaybayan ko po kayo, bakit po lagi nakikita ng tao, kino-compliment po kayo na I see Jesus in you? Alam niyo po ba yun yung the best compliment na maibibigay natin? Hindi yung maganda yung jacket ko, hindi yung pogi ka, maganda ka, hindi yun yung best compliment as Christian. Hindi yun Hindi yun yung ang ganda ng sasakyan mo, BMW. Diba? Hindi yun yung greatest compliment. Ang ganda, pinagpala ka ng Panginoon. The greatest compliment as Christian that you will receive is, I see Jesus in you. Sabi mo nga, I see Jesus in you. Dapat yun, I see Jesus in you. Hindi yung nakikita ko yung diablo sa'yo. Ka talaga, diablo ka talaga Dapat I see Jesus in you. That's the greatest compliment. It is sovereign strength of God in our life. Anointing is God's manifested in our life, Dapat wala kang pagod. Kasi kaya lang naman tayo napapagod kasi nauubos yung energy natin Tama po ba? Diba? Pero pag nakakain ka naman okay na. Pero yung anointing hindi nauubos. Hihingin mo lang kasi nababawasan. Ikaw ang magbabawas, ikaw din ang magdadagdag. Hindi pwedeng yung anointing ko ipapasok sa iyo. Pastor, kulang ako na anointing. O sige, paano ba i-transfer? Kailangan ba na IV? Yung blood to blood ba to? Paano ba i-transfer ang anointing? Pagpipray ba kita? Hindi Yung anointing mo, ikaw ang magdadagdag, ikaw din ang magbabawas. Kaya pag mahina ka, alam mo yung anointing mo. Ay, nababawasan na yung anointing ko. Sugod ka na agad sa presensya ng Panginoon. Because yun yung recharging natin. Nung natapos yung Festival of Praise, all of us pagod. The question there, nag-charge ba tayo? Nagpapuno ba muli tayo? Nung Festival of Praise, sabi kong gano'n sa Panginoon, salamat Panginoon kasi nakita ko muli yung madaming tao dito. Ang sarap di ba? Ang sarap makita yung hindi lang tayo 15 na miyembro dito. Kundi nakita mo din yung iba-ibang churches. Di ba nakita mo sila, ang sarap maglingkod. Pero alam niyo po, God warned me, Una-una po nung naglingkod ako sa Panginoon, talagang ego and pride ang hirap durugin. Totoo lang,
ego and drive, yun yung binabattle ko sa Panginoon, na whenever I lead, Lord, let me lead this congregation, na hindi ko maabuso yung nandun sa leadership. Alam niyo po ba yun, every time, yun yung prayer ko sa sarili ko. Kaya kung tutulong po kayo sa prayer, yun po yung panalangin nyo sa akin, na hindi maabuso ni pastor yung mga lahat ng nandoon, yung 5Es, yung Gen, lahat na nagbo-volunteer, super mahal ko po kayo. Kaya ayokong gamitin ako ng Diablo. Yung, alam niyo yun, yung maabuso kayo, naabuso ko na ba si Grace? No, di ba? Kasi nandito kayo. Naabuso ko na ba siya, Lord? Alam niyo, iniiyak ko sa Panginoon yun. Sabi ko, Lord, maglilid ako pero ayokong maging abuso. Although hindi ko inaabuso talaga, pero alam niyo yung binabantayan ko yung sarili ko. Na anytime sasabihin ko, Lord, hindi ito yung paglilingkod. Ang gusto kong paglilingkod, Lord, let me lead. Ang sarap maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Super sarap na maglingkod sa Panginoon. Masarap, pero mahirap. Pero magpapasaya sa'yo yung presensya ng Panginoon. Because there's no place in heaven, there's no place on earth, no? Wala nang ibang lugar na nanasayang ka pag nasa presensya ka ng Panginoon because you are caught by the presence of God. And pag nandun ka sa presence of God, ayaw mo nang umalis. Nung bata ka, nung una ka napuspos, di ba ayaw mo nang matapos? Nung na-slane ka, paharap pa yan. Nung na-slane ka na gano'n. Ako, tanda ako sa Aurora, na-slane ako Buti sa damuhan. I was high school that time. Puspos na puspos ako. Nandun kami sa gitna. Kasi elementary school nun Di ba ganun yung mga youth camp? Nandun sa Aurora yun Kasi si pastor nga, tiga Aurora. Doon talaga yung tira namin ng youth camp. Nandun sa may field na siguro mga, soccer field. Di ba sa mga elementary, yung gilid nasa school, yung gitna, malawak. Doon kami nagpuspusan, tanghaling tapat. No, puspusan na ang kanta. Walang music team, walang a cappella. This is my desire. This is my desire to honor you. Tagal namin nagkakapuspusan, nagkaka-slime na, Kaya ako nakadapa ako, umiyak ako na ganun. Sabi, Jeff, tayo na. Hindi, gusto ko ba? Puspos. Jeff, tayo na. Hindi, Lord. Gusto ko ba, Lord? Jeff, ikaw na lang nandyan. Ay, ako na lang ba? Alis na tayo. Hindi mo sinabi Ako na lang pala nandun. Ay, nako. Sabi ko nga kasi ganun si Paul and Silas, di ba yung pinreach ko dun sa ICF? Nung nakot sila ng presensya ng Panginoon, tumakas ba sila? Kung nakakulong ka, di ba yun ang number 1 na nasa isip mo? Pag bumukas yung pinto, takas tayo. Okay ba? Pero binuksan ng Lord ang pintuan, tumakas ba sila? Hindi. Number 1 lesson doon, because if you're in the presence of God, ayaw mo na umalis, kahit nandun ka pa sa pinakamahirap na parte ng buhay mo, pinakapangit na lugar, pero nandun ang presensya ng Panginoon, gaganda yun. Ang kulungan kila Paul and Silas, kumanda. Dahil nandun si Lord. Amen? So number 1, treasure the anointing. Alagaan natin anointing natin. All of us are anointed, but the anointing that is in us may increase or decrease. Anointing mo, bantayan mo. Kasi pag anointing mo bumaba, isang kapalit. Aatakihin ka ng kaaway. Yung ginagawa mo before nung mainit ka sa Panginoon, hindi mo nagagawin. Kung nagpapagamit ka sa music team, dahil ginapos ka na sa anointing, hindi mo nagagawin. Kung nagbo-volunteer ka, nagsa-set up, set down, di ba yung preaching natin, serve the Lord with gladness, ginagawa mo dati yon na meron kang gladness. Pero pag ginapos ka sa anointing, madali ka nang ma-offend. Di ba pag nagluluto ka, di ba dati pinag-pray mo to, pan 30 tao lang to Pero nga kumasya 500. Kasi dati nung nagluluto ka, Lord, padadamihin mo to in the name of Jesus. Ngayon iba na, pag nagluto ka, ito, devil naman yung kakain na to kulangan ko ng alam ng sibuyas. Dati ganun di ba? Paborito niya to, bawasan ko nga to na Di ba? Okay, naglutugtog tayo, di ba? Gitara tayo, drums tayo. Alam niyo, pag ginawa natin lahat ng ministry natin, ginamit natin yung flesh, yung palo natin dito, yung kalabit natin ng gitara niyan, mapapagod, sasakit ang kamay mo. Pero pag spirit-filled ka, kaya ko pa, pastor. Kahit 24 hours praise and worship tayo, pastor, hindi ako bibitaw. Kahit ang service natin mahaba, okay lang to, pastor. Kasi ito nga yung reason bakit sa Sabbath day meron tayong oras para sa Panginoon. Amen? All of us are anointed. Pero babantay mo anointing mo. Kasi pag naubos yan, apektado yung family mo. Dati, mahaba yung pasensya mo. Pero ngayon, dahil nabawas sa anointing mo, mabilis ka nang ma-offend. Dati, kumpleto ka naman sa pera, pero nung nabawasan yung anointing mo, na-short ka lang ng $10, parang na-short ka na ng 10 million. Di ba? Kasi nabawasan yung anointing mo, ang bilis na nating ma-offend. Amen po ba doon? Kaya, bantayan natin yung anointing natin. Number 2, do not do the ministry by the power of your flesh. Sa atin po lahat na naglilingkod, nagpapagamit sa Panginoon, all of us, don't use your flesh when we serve the Lord. Kasi pag flesh lang, one day, kumakamay ka,
The next day, nag-resign ka na sa ushering. Tumutugtog ka dito, the next day, ayaw mo na. The next day, nasa marshal ka, pero ayaw mo na. Diba? Yung time natin na to, this is the moment na maraming magre-resign sa church. Katulad ba na sinabi ko sa inyo, 50% of this congregation ayaw na magsimba. Maniwala po man kayo or hindi, but statistics says, 50% ng nandito, tignan mo yung katabi mo, gusto nang bumitaw sa Lord. Ikaw ba yun? Kasi 50% dalawa tayo eh. Dalawa tayo, 100%. Ikaw ba yung 50 na yun na gusto mo nang bumitaw sa Panginoon? Tignan mo yung katabi mo, 50%. Sino sa ating dalawa yun? Di ba? Parang ako yata yun. O dalawa tayo. Wala na. 0% na. Ano? So, tingnan natin yung anointing. Elijah and Elisha stood the same office of a prophet, but Elisha was more anointed than Elijah. Diba? Si Elijah, tsaka si Elisha, alam natin to. Si Elisha nagkaroon ng double portion of anointing. Ano ang kondisyon? Kailangan makita niya si Elijah. Kung saan pumunta si Elijah, sasama siya. No? Sabi ni Elijah kay Elisha, ano bang gusto mo? Ang kulit mo ah. Kulang na lang siguro sa toilet, samahan mo ko. Diba? Kasi gusto ko yung double portion of anointing. Sabi ni Elijah, sa isang kondisyon, kung makikita mo ko na pag ni-rapture ako, you will have the double portion of anointing. Nakuha ba ni Elisha yung double portion of anointing? Yung balabal ni Elijah, pag ginanon sa dagat, nahahati. Nung sa Elisha, hinampas din, nahati. Tama po ba? Double portion of anointing, it means double. No? Siyempre, double portion of anointing, double. Wala kang triple. Si Elijah, ang recorded miracle na ginawa ni Elijah is 16. Kung doble yun, ilan ang ginawa ni Elisha? 16 plus 16. Pastor, mahirap talaga eh. 32 recorded si Elisha. Nakuha niya, Elisha. Merong istorya pa sa Bible. The passing of anointing. Si Elisha, meron siyang alalay. Ang pangalan ng alalay niya, Gehazi. Si Gehazi, tama? Si Elijah, ang alalay niya, si Elisha. Si Elisha, binigyan siya ng alalay. Ang tawag sa alalay niya, si Gehazi. Ito dapat yung transference. Ito dapat yung anointing. Dapat kukunin ni Gehazi. Kung double portion kay Elisha, sana 4 quadruplets na kay Hindi. Ngayon, ito nangyari. One day, si General Naaman pumunta kay Elijah. Diba sabi, meron daw ang propeta sa Israel, pumunta ka kay Elisha kasi yung mga lepers mo na yan, pag pumunta ka kay Elijah, kay Elisha, pagagalingin. Pumunta si General Naaman, kasama yung Royal Cavalry, Red Cavalry welcome. Pagpasok niya kay Elisha, ang sinabi lang sa kanya, General Naaman, sabi po ni boss, maligo lang daw po kayo. Grabe. Dala-dala may Royal Cavalry. Ang sakit lang pala ng ketongin na si General Naaman, kulang lang sa ligo. Sabi ni Naaman, pambihira naman. Dala-dala ko yung Grand Cavalry. Na-imagine nyo ba yung general? Pag dumating ang general, kung airport yan, red carpet welcome yan. Tsaka yan, ang una niyan, mga infantry, susunod cavalry, susunod si general, protected by the knights. Dumating yung grand caravan sa bahay ni Elisha, kumatok. Diba? Elisha, nandiyan ka ba? Ang lumabas, hindi si Elisha. Ang lumabas si Gehazi. Sabi po ni boss, paligo lang daw po kayo sa Jordan River. Lublob daw po kayo ng 7 beses. Yung 7 beses daw po, pag lumublob kayo, magaling na kayo. Imagine nyo ba sinabi kay General Naaman? Ang layo-layo ng minarcha namin. Yun lang pala sabihin mo. Basahin niyo yung Bible, no? Sabi ni General Naaman, sana man lang, kala ko, pag tinapat niya kami, nilayhans ako, mawawala unti-unti. Kasi ganun yung nasa isip ng General Naaman eh. Hindi niya alam, itong anointing ng Panginoon, inireveal na kay Elisha kung ano ang problema ni Naaman. Ang problema ni Naaman, hindi ketong. Ang problema ni Naaman, pride. Sabi mo sa akin, parang ikaw ang topic. Diba? Pride ang problema niya. Gumaling si Naaman, diba? Gumaling si Naaman. Diba? Gumaling no? Sabi pa ni Naaman dun hindi ba mas maganda ang ilog ng Parpar? Diba? Jordan River, dun si Jesus diba? Madumi yun Diba? Tito Art, nakita ni Jordan River Tsaka yung Lebron James River. Diba? Jordan River, diba? Sabi, di ba mas maganda tong ilog ng Parpar? May sauna pa to. Maganda, malinis, malapit pa. Yung Jordan River, ang layo, madumi pa.
Pero alam niyo ginawa ni Naaman. Sabi naman boss, kung sinabi naman na papatayin mo siya, papatayin mo to eh. Diba? Kung sinabi naman na pumunta ka dito, gawin mo na lang. Sabi ni Gehazi, pumunta. Tapos gumaling nga. Nung gumaling, bumalik kay Elisha, dala-dala yung mga regalo. Diba? May 10 dalang Amerikana. Kasi nakalagay, 10 Amerikana. May mga silver, nakasakay sa donkey. Grabe, yung silver natin wala eh. Yung gold natin, pero yung silver, na-imagine nyo yung dami na ibibigay? Nabigyan ka na ba ng silver o gold ng kaibigan mo, asawa mo? Eto, kahit langgam, kayang buhatin eh. Diba? Yun, donkey, tapos 10 damit. Sabi ni Elisha, alam mo Naaman, sabi ng Lord, hindi ako tatanggap ng kahit ano sa'yo. Basahin niyo po yan Bible study niyo sa ditong linggo na to. Hindi ako tatanggap ng kahit ano sa'yo. Kung si Lord, healer sa'yo, sa akin, provider. Ano si Lord sa'yo? Healer? Tayo mo yung sarili mo. Sino si Lord sa akin? Paano ako nakakilala? Pinagaling niya ba ako sa sakit ko? Pinrovide niya ba yung visa ko? No, di ba? Paano ko nakilala si Lord? Wala ba ako? Nawawala ba ako? Wala bang direction yung buhay ko? Kasi sabi ng gano'n kung sa'yo, healer, sa akin, provider. Di ba? Ngayon umalis na si Naaman. Dala-dala yung honorarium. Kasi honorarium yun Bigay niya, pinagaling siya, binigay niya. Umalis nung si Naaman. Hinabol ni Gehazi. Yung alalay ng panday. Yung alalay ni Elisha. Sabi ngayon ni Gehazi, alam mo, pag pera talaga ang bilis. Nakakapagtaka yun kasi nakadangki sila Naaman. Si Gehazi tumakbo lang. Inabutan. Kanya pa ba kayo? Sabi mo, pag pera talaga mabilis. Parang ikaw. Sabi mo, parang ikaw talaga. Ang bilis ay inabutan ni Gehazi. Nung pag-abot na ganun, ang sabi ni Gehazi, unang kasinungalingan, may dumating pong bisita, si Elisha. No? Kaya yung honorarium po bigay niya sa akin. Ibigay ko dun kay, pero konti lang hiningi niya, 2 na lang eh. 2 Amerikana na lang yung hiningi niya, 2 damit na lang. Hindi naman niya ginawa lahat eh. Ang ginawa ni Gehazi, kinuha niya. Pagkuha niya, umuwi muna siya sa bahay. Ibinaba yung kanyang mga inihatid eh. Pag binasa niya, pinahatid pa ni Naaman eh. Tapos, itinrink pa nito ng Gehazi. Iniwan niya dun sa bahay niya yung mga collection. Tapos, biglang dumating siya kay Elisha. Sir, yes sir! Yun, yari. Alam niyo nangyari? Yung kapangyarihan ng Diyos, inire-reveal yun sa man of God. Inire-reveal kay Elisha kung ano yung ginawa ni Gehazi. Gehazi, my spirit is, nung kinausap mo si Naaman, my spirit is there. Kakaiyak, no? My spirit is there. Yung donkey, nung binababa yung mga alam ko. Grabe. Teleport. Natatandaan nyo nag-teleport yung si Moses tsaka si Jesus. Nung nandun sa prayer of Gethsemane, di ba? Nandun si Moses tsaka si Elijah. Nag-teleport. Di ba? Double portion yung naka Elisha. Nakikita nyo ba? Hindi ko sinasabing teleportation na teleport na gano'n. Pero sabi niya nakita because the Spirit of God is there. Kung si Elijah kaya niya mag-teleport doon sa New Testament, double portion kay Elisha. Sabi niya, Gehazi, nung ginakarga niyo yung mga I was there. Pangalawang kasinungalingan, sabi ni Elisha, saan ka galing? Boss, dito lang ako, hindi ako umalis. Sabi ngayon ni Elisha, yung pinagaling ng Diyos kay Naaman na mga ketong sa'yo pupunta. Bakit? Hindi naging tapat si Gehazi, di ba? Tanong, napasa po ba yung anointing? Hindi napasa yung anointing. Ikinamatay ni Elisha yung double portion of anointing sa kanya. Dahil kay Gehazi, hindi nakuha ni Gehazi. Kung hindi nakuha ni Gehazi, are you willing to get that kind of anointing? Ngayong umaga na to. Kung hindi kinuha ni Gehazi, edi kuhanin po natin yung anointing. Nandiyan pa ba kayo? The double portion of anointing. David and Saul stood the same office as king. But David was more anointed than Saul. David and Saul. 1 Samuel 10:1. Then Samuel took a flask of olive oil and poured out it over Saul's head. He kissed Saul and said, I am doing this because the Lord has appointed you to be the ruler over Israel, His special possession. In Acts 6:5,
The proposal pleased the whole group. They chose Stephen, and man full of faith. Sino daw si Stephen sa Bible? Man full of faith and of the Holy Spirit. Spirit-filled. May binanggit ditong 7 pangalan. Stephen, Philip, Prochorus, Nicanor. Magagandang pangalan to, kaya yung mga buntes, pili kayo ng pangalan nyo dito. Magandang pangalan na anak to. Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas from Antioch, a convert from Judaism. Nagkakagulo sa church ng Jerusalem. Tingin po kayo dito kinig kayo. Nagkakagulo sila. Si Peter, tsaka si James, sabi nilang ganun, kaya namin ipasa lahat, kaya namin i-delegate lahat sa inyo. Pero ang hindi namin pwedeng ipasa sa inyo, yung preaching, yung prayer, tsaka yung word of God. Si Peter to, at si James. Alam nyo, sabi gano'n nila Peter, pumili kayo ng 7. Ito yung story ng 7 deacons ng simbahan. Pumili kayo ng 7. Alam nyo kung sino itong 7 na to, kung sino yung nadampot? Kung sino yung napili na to, kung ano yung ministry nila? Kitchen ministry. Nandyan pa kayo? Kitchen ministry. Stephen, kitchen ministry. Philip, the evangelist, kitchen ministry. Prochorus, hindi ito yung verse, no? Pre-chorus. Prochorus. Sino si Prochorus? Siya yung kasama ni John na nagsusulat ng Revelation. And the rest, the 4, sila Timon, Parmenas, Nicolas, anong kinamatay? They are all martyred. Kitchen ministry. Kitchen ministry, sabi dito, full of faith and the Holy Spirit. Nandiyan pa ba kayo? They're all kitchen ministry. Alam niyo ginagawa ng kitchen ministry? Tagaluto, sila Stephen, sila Philip, busy sila sa kitchen habang nangangaral. Tapos, pumili ng 7 deacons, hindi pumili sa worship team. Si Peter, si James, hindi pumili sa magagaling mag-tongues. Hindi pumili ng magagaling na kumanta. Hindi pumili sa martial. Pumili doon sa kitchen ministry. Nandiyan pa ba tayo? May natututunan po ba tayo? At alam niyo mga kinamatay nilang mga to, they are all 7 deacons. Ano man yung ministry mo na ginagalawan, the Lord sees your heart. In Acts 6:6, they presented these men to the apostles who prayed and laid their hands on them. So the word of God is spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly. 7 deacons, kitchen ministry, nag-spread rapidly. Ang lupet, di ba? Supposed to be dapat mga evangelist pero from kitchen ministry, si Stephen, martyr, sabi first bishop ng ganito. Lahat to, kadamihan naging bishop. Grabe, ano? Ang lupet ng power ng anointing. Kaya naman yung ginagawa mo ngayon, pwede ka pala maging bishop. Pwede ka pala doon sa pastoral. Kaya napakaganda po, no? So the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient in faith. Kasi nga, full of spirit. Diba? Yung lahat ng ministry natin. Ngayon, pag nag-ministry tayo, diba? Minsan ganito, no? Dati, imagine niyo to. Tingin po kayo dito. Listen to me. Tingin kayo lahat dito. Yung mga hindi tingin, tatawagin ko, no? Talagang takot tayong matawag, no? Tingin kayo dito. Imagine, Jen Ann, Spirit-filled, anointed on Sunday service. Plus, ushering team, anointed in the Sunday service. Preaching, anointed in the Sunday service. Videographer, anointed in the Sunday service. Kitchen ministry, anointed in the Sunday service. Prayer intercessor, anointed, full of spirit in the Sunday service. Congregation, member, attended, full of power and full of faith. Sabog ang ministry. Puspos tayo. Lahat po tayo puspos. Na-imagine nyo ba? Pero hindi Minsan ganito. Minsan ganito. Rather than punong-puno ng sama ng loob. Jen Ann, punong-puno ng sama ng loob. Ushering ministry, punong-puno ng inggit. Diba? Marshall, punong-puno ng ines. Diba? Diba? Videographer, punong-puno ng pagod. May pambihira, lahat. Anong klaseng service ang meron tayo? Espiritu ng meron tayo? Espiritu ng kaguluhan. Lahat tayo ayaw nating mapuspos. Nandyan pa po ba tayo? Di ba ang sarap magkakapuspusan Amen? In Acts 6:8, now Stephen, a man, hindi lang isang beses sinabi man full of God's grace and power.
perform great wonders and signs among the people. Dati luto-luto lang, ngayon iba na. Kaya niya ng mangaral. Di ba si Stephen, ano kinamatay ni Stephen? Stone to death. Bakit in-stone to death? Because he's preaching the word of God. Hindi sa typical na mga tao, Pharisees, Sadducees. And nandun niya daw si Saul nung that time na pinersecute siya. In-stone to death. Judge 6:34. But the Spirit of the Lord clothed Gideon. Palitan mo nga yung Gideon ng pangalan mo. Sabihin natin ha. But the Spirit of the Lord clothed Jeff. Isa pa, mahina no? But the Spirit of the Lord clothed Isa pa, practice lang to din to, magkakasabay-sabay din to. Siguro mga 10 try no? But the Spirit of the Lord clothed. Whenever you do the ministry, you are clothed by the Spirit of the Lord. Kaya hindi ka mapapagod. Hindi ka mapapagod na darating dito on time. Kasi walang anointed na nalilate. Nandiyan ka pa ba? Hindi ka papalo dito, hindi ka kakaskas ng gitara na hindi ka anointed. Kung 2 oras kang nag-practice, 2 oras ka rin magbababad sa presensya ng Panginoon. At humihina na po ang amen. Kung nag-a-usher ka lang, sa tingin mo hindi mo kailangan ng prayer at bumabad sa presensya ng Panginoon. Ngayon, bago ka mag-ushering, bababad ka muna sa presensya ng Panginoon. Para pag kamay mo, di ba, naboborn again na yung mga tao. Kanya pa ba tayo? Yung ngiti mo pa lang, di ba, naboborn again na. Nagmamarshal, ganun ka ng ganun, naglalakad lang. Kasi nakikita mo na, naka-BMW siya. Bakit Jay, lagi mo akong ginaganon? Wala naman akong sasakyan ha. Kasi nakikita ko na meron kang Rolls Royce. Okay ba? Diba? Praise God. Luke 4:1. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Luke 4:14, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Si Jesus, lahat ng ginawa niyang ministry, laging Spirit-filled. Nadinig niyo po ba ako? Nung nag-ministry ang Panginoong Jesus, wala siyang ginawa doon, nasa flesh niya lang. Lahat yung ginawa niya because He is Spirit-filled. Acts 4:31, after this prayer, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Bakit nayanig? Bakit na-shake? Because of the anointing. All of us, katulad po ng sinabi ko, we are anointed. The question there is, hanggang ngayon, ilan % ang anointing mo? Baka kaya madali kang matisod kasi wala ng anointing. Baka kaya minsan tinatamad ka na gusto mo nang sumuko sa paglilingkod. Baka wala na anointing. Baka nabawasan na. Kasi nung mainit ka naman tumanggap sa Panginoon, kahit nga hanggang hating gabi, pwede ka tayo di ba? Mag-service, di ba? Ilang kanta, pastor? 10? 20 na natin. Ganun di ba? Magpipreach ka ba dyan? Dito pa, magpipreach ako. Di ba? Pastor, wala na bang sasakyan? Ready pa ako, kahit umulan umaraw. May kapote na nga ako, pastor Pasok! Di ba? Parang si Jesus no? Nung inano yung mga demonyo, di ba, sa baboy, na nagaya ni Mike Enriquez, sabi ni Jesus, sabi ng Diablo, papuntahin mo na lang kami doon sa mga baboy. Sabi ni Jesus, pasok! Pumasok doon sa mga baboy, nagkandahulog-hulog yung mga baboy Nabasa ni Mike Enriquez, kaya sabi ni Mike Enriquez, pasok! Di ba? Kasi si Jesus unang sinabi yun pasok! The power of God manifested. Anointing is the power of God manifested or the manifested presence of God. The anointing is present, something is going to happen. Something will take place. Pag anointed ka, lahat ng tao nababago. Si Peter, tingin po kayo dito pagkatapos nila ng prayer meeting, si Peter ba yun? Yung naglalakad, natamaan ng anino ni Peter yung isa? Ano nangyari? Wow! Gusto mo ba anointing na gano'n? Nasa may anino ko? Di ba? Si Peter, babad sa presence ng God. Biruin nyo. Dumaan lang na gano'n, na aninuhan, gumaling. Gusto mo ba ganong anointing? Ako nung pinag-pray ko, natuluyan Sa totoo lang. Yung may cancer di ba? Pinag-pray ko yun Unang ministry ko, pag-pray mo, pinag-pray ko. Next week, nasa Ataul na Sabi ko, pastor, samahan nyo akong bumalik dito, namatay yung pinag-pray ko. Di ba? Iba yung anointing ko no? Siyempre, bago, di ba? Iba Ngayon, ano yung anointing mo? Nakakausap ka na magbabackslide. Magbabackslide na sana na nakakausap ka. Diba? Bumalik sa pag-iinit ng lingkod.
Nandiyan po ba kayo? Ano? Natututo po ba tayo? Mag-amen nga po kayo. Mag-amen nga yung inaantok. Wala na ya. Aware na kayo. Taas nga po ang kamay na humble. Wala na din ha. Purihin ang wala kanya natin si Lord. Diba? Ngayon, na-check ako, nakikinig talaga kayo. Kasi iba, ganun na yan. Magsabi nga po na amen, nakadigim. Amen! Eh, nasa taas pa, layo. Tumayo pa na ganun, amen! Inaantok pala eh, no? What is the anointing, no? In Luke 5:17, one day while Jesus was teaching, some Pharisees and teachers of religious law were sitting nearby. It seemed that these men showed up from every village in all Galilee and Judea as well as from Jerusalem. And the Lord's healing power was strongly with Jesus. Ang anointing ni Jesus dito, healing. Sabi mo nga, ang anointing iba-ibang klase. May bumibiyak ng dagat, pero dito ang kapangyarihan ng anointing sa buhay ni Jesus is healing. Baka may give of healing ka, kapatid. Meron kaya, pag pinag-pray mo, gumagaling sa pilay, nabulag naman. Kapalit lang eh, no? Ano yung anointing mo? All of us. 2 Kings 13:20, then Elisha died and was buried. Groups of Moabite raiders used to invade the land each spring. Tignan nyo to, tuloy natin yung kwento ni Gehazi. Tuloy natin to. Nakuha ba ni Gehazi yung anointing? Hindi. Ikinamatay ni Elisha yung double portion of anointing. Dahil yung tinetrain niya na si Gehazi, bumagsak dahil doon sa mga damit. Kaya ikaw sabi mo, huwag kang babagsak sa damit. Kaya dami mo. Huwag kang nalilate sa pagpili ng damit, biblical. Kasi minsan, di ba, magasa na tayo eh. Kahit ako naranasan ko, kaya sabi ko minsan kay Ella, babe, alam mo, gusto ko lang ng kulay ng dalawa lang. Gray lang, tsaka black pants, okay na ako. Kasi pag minsan may team kami, hallelujah Lord, ang iniisip ko preaching, ngayon damit na eh. Sabi, susuot ko. Diba, sabi ko, pwede ba yung t-shirt na lang ako? Pwede ba gray lang ako? Kasi gray, masaya na ako. Gray, blue, okay na ako doon. Diba, suot. Ligo, suot. Okay na. Eh pag minsan, team. Ngayon, dilaw pala tayo. Eh, naka-black na ako. Uhubad pa ako na gano'n, mag-aaway pa. Kasi dito ko lang nilalagay yung damit na yun, ba't nawala eh? Kung hindi mo ginalaw yan, hindi sana nawala. Nandiyan pa ba kayo? Buhay pa ba tayo? Ay, praise God. Pero hindi masama. Kaya sa damit lang, huwag kang bibigay. Kasi si Gehazi bumagsak dahil sa damit. Siguro, yung tatak ng damit, Calvin Klein. Pinagnasahan ni Gehazi eh. Dahil sa, nawala anointing eh. Tatignan natin. Then Elisha died and was buried. Groups of Moabite raiders used to invade the land each spring. And nilibing na sa Elisha, naglilibing yung mga kasama niya. Once when some Israelites were burying a man, they spied a band of these raiders. So si Elisha, nakalibing na doon, ngayon naglilibing pa rin sila. Ay, ibang tao naman nililibing nila. Nakita nila sa malayo, paparating yung Moabite raiders. Mga magnanakaw to eh, mga Moabites, magnanakaw. Eh naglilibing sila, walang patawad. Kahit naglilibing sila, nanakawan pa rin sila. Di ba dapat kung matinong tao ka, naglilibing na ganon, hayaan mo na lang. Etong Moabites raiders na to, walang patawad. Aambush yan, kukuhanin pa rin siguro yung pala na panlibing. Tignan natin yung ginawa. So, sabi dito, they spied a band of raiders, nakita nila. So they hastily threw the corpse into the tomb of Elisha. Yung nililibing nila, kakamadali, tapon nila doon sa tomb ni Elisha. Naintindihan niyo po ba ako? Naglilibing sila eh. Libing. Nakita na. Ako, ito na naman yung mga tulisan. Ito na naman yung mga Moabites. Baka yung sapatos kong A6, kuhanin na ito Tumakbo, kakamadali. Nasaan na ba yung mga naglilibing? Naitapon nila yung ililibing. Nandiyan pa ba kayo? Sabi dito, they still throw the corpse into the tomb of Elisha and fled. Nakalipad. Hindi. Galing sa English eh, no? Ano, nag-iibon na gano'n? Ibig sabihin, tumakbo. Okay ba doon? But as soon as the body touched Elisha's bones, the dead man revived and jumped to his feet. Naglilibing, nakita raider, kamamadali, naitapon yung bangkay. Nung tumama yung bangkay sa buto ni Elisha, tumayo yung bangkay, nakitakbo. Naunahan pa siguro yung naunahan pa yung nilibing. Sabi siguro, nandiyan na yung mga Moabite raiders. Naunahan pa. Nabuhay. Principle number 1. Tignan nyo to Nung inanoint tayo ng Diyos, sagad hanggang buto. Nung inanoint ka ng Lord, sagad yung anointing, tagos hanggang buto. Nandiyan ka pa ba? Kaya anointed ka mula ulo hanggang paa. Yung bone, gitnang-gitna yun di ba? Yun yung anointing na binigay sa'yo.
At kinamatay ni Elisha yung anointing na dapat ipapasa kay Elisha. Nung nadikit yung ililibing nila, pakitakbo. Ito nakakatawa yung Bible, ano? Pero yung nabuhay. Kaya nung inanoint pala tayo ng Diyos, sagad ang buto. Hindi ka pwede magkaroon ng bone cancer. Hindi ka pwede magkaroon ng sakit sa buto. Nandiyan pa ba kayo? Yung unang kay-claim na to, hindi magkakasakit sa buto. Kasi this is the anointing of God. The good heart that we have yesterday may not be the same heart that we possess today. Yan, i-check mo yan. Pag yan ang sagot mo na babawasan, may problema sa puso mo. May problema sa anointing mo. Bakit nung mainit ka, nung kabataan ka, naglilingkod ka, okay naman eh. Kahit napuyat ka, okay lang naman. Nagagastosan ka, okay lang naman, di ba? Ang hirap, mag-aaral ka, puyat, okay lang naman. Ang buti ng puso natin. Pero bakit ngayon? Konti na lang yung ginagawa natin, nahihirapan pa tayo. Nandyan pa po ba tayo, mga volunteers? Nandyan pa po ba tayo? Bakit? Kung mag-worship ka dati, expressive. Ngayon, wala na, pamewang na lang, di ba? Nung una, ang init natin, pero pagtagal ng puso natin, kinakalyo na. Church might have a big building, thousands of people, beautiful choir, and celebrity speakers, but without the anointing touch of God, it has nothing at all. Kung meron man tayong magandang building na ganito na pinag-pray natin, ang ganda na ito hindi ba kayo nabibless sa building na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Ang luwag ng parking natin, may kitchen na tayo, nag-pray tayo ng kitchen, nag-pray na tayo dito ng madaming musicians sa Jenan, naka-video na tayo kay Brother Eric, di ba? Pero without the anointing, it's useless, it's meaningless. Kasi ang nagpapaganda sa isang lugar is yung presensya ng Panginoon. At kung wala lang din si Lord dito, ang hirap mag-ministry. Kung ang tatayo lang dito, hindi anointed, kakanta ka ng walang anointing, magpipreach ka ng walang anointing, kakamay ka ng walang anointing, magpapapark ka, magbibideo ka ng walang anointing, wag na lang. Nandiyan pa po ba tayo? Kasi pag ginawa natin to, we are serving the King of Kings and Lord of Lords. At tumahimik ang buong kapuluan. How can I have anointing? How can I get anointing? Number one principle, worshipers of God increases the anointing. Kaya pala, hindi nyo ba napapansin yun? Pag nagkakantahan tayo dito sa Generation Unashamed, nililid tayo ng Generation of Unashamed, di ba bumababa ang presensya ng Panginoon? Hindi dahil pangit ang boses. Na pag kumanta tayo na, anak, tama na, bababa na ako. Hindi kasi pag kumanta sila, united. Dahil pinractice ng matagal, pinagpray ng matagal, pinagplanuhan ng matagal, at ngayon i-execute with the power of God. Nandun pa ba tayo? First anointing of David, katulad ng sinabi ko, worshiper. Second anointing is yung anointing ni Samuel. John 4:23, yet a time is coming and has now come when the true worshiper. Na-share ko po ito no? Ano ba ibig sabihin ng worshiper sa Panginoon? Itataas ba natin ang boses natin? Highest note ba yung kakantahin natin? Maganda ba yung tono dapat natin? Hindi Pag nag-worship tayo, we'll worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seek. Kaya pagkanta mo kahit sintonado yan, nasa tono yan sa Panginoon, basta tama yung puso mo. Kasi hindi natin madadaya si Lord. Kahit ano man yung pagtataas natin ng kamay, pero kung wala naman sa puso natin, wala din. Kaya mag-worship na lang din tayo. Sabihin mo sa tabi mo, mag-worship ka na rin lang. Sige, sabihin natin sa tabi natin, mag-worship ka na rin lang, itama na natin yung puso natin. The anointing can also be increased in our lives by association and transference. Okay? Kaya mag-ingat tayo sa mga nakakasama natin. Be careful kung sino yung kasama mo. Kasi yung kasama mo pwedeng mabawasan ka ng anointing or madagdagan ka ng anointing. Kaya, alam niyo po, hindi matatapos yung taon na to. Yung church na to, doble. Nandiyan pa ba kayo? Hindi matatapos yung taon na to, yung church na to, doble. Hindi darating yung anniversary ng church, hindi tayo doble. Handa po ba tayo? Kung magkakaisa tayo na, Lord, you are the most important dito sa gawain na to. Without you, Lord, hindi natin kaya. Kasi ang effect ng anointing is multiplication and fruitfulness.
Because people were blessed sa pagngiti mo. Habang nagsaserve ka, ang ganda ng ngiti mo, nabe-bless sila sa tugtugan mo. And people will follow. Sabi nila, alam mo, parang walang problema sa pera yun. Kasi kahit may problema siya sa pera, parang hindi halata. Diba? Kasi alam mo yun, mas importante yung presensya ng Panginoon. Elisha associated with Elijah and receives greater measure. Joshua ministered to Moses and associated closely to him and receives a transference of the anointing that was upon Moses. Exodus 24:13, and Moses rose up and his minister Joshua, and Moses went up into the mount of God. Deuteronomy 34:9, tawagin ko na po yung mga music team natin. And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. Yung anointing ni Joshua is wisdom. Dadinig niyo po ba ako? Nung si Jesus nag-release ang anointing healing, nung si Joshua nag-minister, ang ministry niya, wisdom, karunungan. Moses laid his hands upon him, and the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. In Acts 4:13, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant. Tignan niyo po ito ordinary people, unlearned and ignorant. Pero sabi dito, they marveled and took knowledge of them what they had been with Jesus. Because they were associated with Jesus. Yung transference of anointing galing sa Panginoong Jesus. Yung anointing na i-share. Sabi mo kayo, anointing na i-share. Parang ayaw mo maniwala. Transfer ng anointing. No, kaya kung lagi ka lang mag-share, very critical po sa lahat ng nagli-lead, kanta, ano man yung ginagawa mo. Habang nagwo-worship tayo, nauubusan tayo ng anointing. Dahil puro bigay po yung ginagawa. No? Especially po, kami po nagtuturo. Grabe. Lahat po ito, alam nyo sa preaching team. Pag nagturo, may tinatawag kaming preaching coma. Ano yung preaching coma? Kami nakatulala na gano'n. Diba? Nag-iisip. Alam mo yun, yung hindi mo makontain na ano ba nangyayari sa akin. Diba? Alam mo yun, yung parang tulala ka, ayaw mo nang kausap. Pero alam niyo po yun, pagkatapos ng Festival of Praise, I was so down. Spiritually, kung bibilay ko anointing ko, zero, ubos. Kasi todo, no? Todo yun todo yung pagbuhos ng anointing, lahat tayo. Ngayon alam niyo po, ang gagawin, ako tuwing madaling araw, saksak na ako na headset, Lord, yung nawala na anointing, i-refill mo. You need to fill me again. Kasi pag ganito, parang ayoko nang gumawa ulit ng parang ayoko nang mag-serve. Kasi napagod ako. Baka si Elisha magkaroon na ng depression no? Parang sa Elijah, nung nag-ministry, di ba? Parang ayoko na. Nakipaglaban na ako sa 400, Baals. Nakipagtagisan na ako, Lord, sa Festival of Praise. Anong nangyari kay Elijah after 400 na nakipagsayaw siya ng Aserehe? Di ba? Ayaw nang mag-ministry nitong Elijah. Pagkatapos ng great victory, may kapalit. Sabi mo may kapalit. Sino handang magpa-refill sa Panginoon ngayong araw na ito? Yung inirelease mo ng Festival of Praise, kayang ibalik sa'yo ng Panginoon. Yung init mo ng Festival of Praise, kayang ibalik sa'yo ng Panginoon. Yung init ng paglilingkod mo nung nakatanggap ka sa Panginoon, ngayon, i-restore ka ng Panginoon. Handa ka ba? Kung ano ang dala mo, yun lang ang pupunuin ng Panginoon. Kung ganito lang kaliit ang hinihingi mo sa Lord, ganito lang kaliit ang ibubusay ng Lord. Pero kung drum-drum ang hinihingi mo sa Panginoon, overflowing ang kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Financial problem, ang solusyon, anointing. Family problem, ang solusyon, anointing. Mental problem, ang solusyon, anointing. Because anointing can destroy all the yokes in your life. What are the yokes in your life ngayon? Ano yung gusto mong ipa-destroy sa Panginoon? Ano yung gusto mong isuko sa Panginoon? Number 3, how can we get anointing? The principle of asking. And I say to you, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be open to you. For everyone that's asked, receive, and he that seek, find. And to him that knock, it shall be open. If a son shall ask bread of any of you, that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Kung hihingi ng tinapay, bilang isang mabuting ama, ahas ba ibibigay mo? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? Humingi ng itlog, ang ibibigay mo, alakdan. Di naman no? If you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? James 4:2, you want what you don't have,
so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have. Selos ka, naiinggit ka. But you can get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God of it. In Revelation chapter 3 verse 1 to 2, dito na po ako magtatapos. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do. Anak, kilala kita. Alam mo ko yung ginagawa mo simula una hanggang huli. And that you have a reputation for being alive. But you are dead. Alive, pero dead. Physically present, mentally absent. Mukhang naglilingkod, pero hindi talaga naglilingkod. Nandyan pa po ba tayo? Yung alam mo nagtataas ng kamay, pero kaya ka lang nagtataas ng kamay kasi nakikitaas ka ng kamay. Dahil lahat na nagtaas, ikaw na lang ang hindi, makikitaas ka na. Pero sabi ng Panginoon, hindi niyo ako madadaya. Nag-offer yung Israel sa panahon ni Prophet Elijah. Sabi ng Lord, Elijah, alam mo, sawang-sawa na ako sa mga aroma na yan. Kasi kala ng mga Israelita na to, ang kabayaran lang na kasalanan is papatay lang sila ng dove, papatay lang na oxen, bayad na. Pero hindi naman nagbabago yung heart. Di ba? They open their lips, di ba? But their heart is far from me. Lahat po tayo, bantayan natin yung anointing po natin. At pag hiningi natin ang anointing sa Lord, sabi ng Lord, because a broken and a contrite heart, who shall? Ano sabi doon? Yun na yun. Nakalimutan ko. Okay? So, sabi sa verse 2, wake up, strengthen what little remains. May natitira pa pala. May anointing pa bang natitira sa'yo ngayon? Or totally zero na. Kaya pagod ka na. Kaya minsan gusto mo nang give up. Minsan gusto naman na mag-backslide. Ang problem, anointing. For even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Lahat tayo, napansin ko lahat tayo dito guilty. Hindi ko masasabing 100% yung anointing ko ngayon. Pero ang alam ko, nababawasan yung anointing natin. At kaya tayo nanlalamig sa Panginoon is hindi ka na, yung init mo ng pagdati mong nakilala sa Lord, hindi na ngayon. Yung buhos ka, ngayon hindi na ngayon. Kung dati yung puso mo punong-puno ng pag-asa, ngayon punong-puno na ng sama ng loob. Yung puso mo punong-puno na ng inis, punong-puno na ng inggit, punong-puno na ng pagod. At ang nakikita mo solusyon, bumitaw sa Panginoon. Kapatid, kapit sa Lord.